Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung ngumiti ng mahina si Child Yu, kagagaling lang ni Ning kasama si Kuya Han na walang ibang ideya. Kung ano ang gusto ni Kuya Han ay ang gusto ni Ning. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kababang loob, ngunit itinaas din ang posisyon ni Aaron ng napakataas. Kahit si Aaron ay kailangang umamin na talagang nakakatuwang makipag-usap tulad ni Young Master Yu. Nang unang magkita itong kagalang-galang na panauhin, naisip ko na mali ang pagpunta ko sa lungsod. Ngumiti ang Zoro na lobo at tumingin sa Aaron. Ang sino mang papasok sa espasyo ng Imperial ay maaaring isulong ang gusto nila, ito man ay bihirang kayamanan o iba pang hindi kapani-paniwalang bagay, at susubukan ng aking Panginoon ang kanyang makakaya upang makilala sila. Tumanggaw si Aaron at bahagyang ginalaw ang kanyang kamay. Sa sandaling bumukas ang space ring, ibinuhos niya ang isang burol ng ginto at alahas. Bukod sa 10 milyong amethyst na napuno ng mga bagay ngayon, naniniwala akong may matitira pa sa batch ng mga alahas na ito. May pagdududa ba ang amo ng dugo tungkol dito? Sa bahagyang pagwalas ng mga alahas sa sahig, ngumiti ang multo ng dugo, ang batch ng alahas na ito ay nagkakahalaga ng 18 milyon, at ang mga kilalang panauhin ay hindi gaanong tinatansya. Kung may gusto ang VIP, magsalita ka. May hinahanap ako. Aaron ang natapos na parang 2 gisantes, at pagkatapos ay sinulyapan si Zoyaner sa tabi niya. Gusto kong makahanap ng taong kamukhang kamukha niya. Nang marinig ito, bahagyang natigilan ang multo ng dugo, at ang kanyang boses ay biglang naging boses ng babae. Tumingin si Aaron sa ibaba at nalaman na ang dugong multo ay hindi na ang ulo ng lobo sa itaas, ngunit ang ulo ng fox sa gitna. Ano ang ibig sabihin ng VIP? Tulad ng 2 gisantes, kailangan niyang nasa paligid ng lungsod o malapit, kaya iniisip ko kung maaari mong ibigay ang kanyang mga pahiwatig. Ngumiti ang dugong multo, pagkatapos ay bahagyang gumalaw sa kanyang kamay, at ang tumpok ng ginto ay direktang itinulak sa harap ng Aaron. Ngumiti siya at sinabing, ang kapalaran sa mundo ay tiyak na mapapahamak. Dahil may ganap na mapapalitang mga tao sa paligid ng VIP, bakit hanapin ang mga naunang tao? Parang espada, sayang kung mawala, pero masyado ng luma para maiwasan na bulok din ang espada sa kamay mo. Kung may bago kang espada, bakit hindi? Ang 10 bagay ngayon ay ipapadala sa mga natatanging panauhin. Narito ang matandang alipin. Serve to distinguished guests well. Ako ang magbabayad para sa konsumo ngayon. Oo, Master. Pagkatapos ay marahang bumangon ang multo ng dugo at aalis na sana. Sanay na akong gumamit ng espada. Natural, may kakun sa kamay ko. Paano ko hahawakan ang bagong espada kapag bigla akong dumating? Bahagyang bumangon si Aaron at tumingin sa dugong multo ng may pag-aalala. Magandang bagay na magkaroon ng malalim na pagmamahal para sa lumang espada, ngunit kung minsan ito ay masyadong emosyonal, ngunit, haha, umiling-iling, biglang nawala ang kanyang figure. Nagkatinginan si Aaron at ang iba pa. Tumayo din si Child Ruyo sa oras na ito, tumingin sa matandang dwarf at sinabing, Old Master, sa Imperial Space, palaging may mga patakaran na itatanong ng mga bisita, at hinding-hindi tatanggi ang black market. Ano ang ibig mong sabihin ngayon? Panipi, ang matandang dwarf ay umiling, sa teorya, ito ay gayon, ngunit may mga pagbubukod sa lahat. Dahil ang aking Panginoon ay hindi nais na kumuha ng utos, ayon sa matandang alipin, maraming mga kilalang bisita ang dapat na kanselahin ang bagay na ito. Ang signboard ng black market ay tumutunog sa loob ng maraming taon. Bilang huling paraan, hindi tatanggi ang may-ari nito. Sa kabaligtaran,
Kung pipiliin ng iyong boss na tumanggi, mahihirapan din ito. Sa ilang aspeto, para dito, kung natural na naiintindihan ni Child Yu, mapapatingin lang siya kay Aaron at sinabing, kung hindi ito nagustuhan ni Kuya Han, may mga attendant pa si Ning, na maaaring ipadala. Sorry, I didn't expect na kahit ang dugong multo ay hindi ka matutulungan. Nalulungkot din si Zoyaner. Bahagyang nanigas ang mukha ni Aaron at hindi umimik. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Saglit, bigla siyang napatingin sa matandang duwende at nakangiting sinabi, mula nang ilabas ko ang pera, wala nang dahilan para bawiin iyon. Maaari ko bang makitang mag-isa ang iyong Panginoon? VIP, ito, sobrang napahiya ang matandang duwende. Ang mga salita ng master ay iisa at pareho sa akin. Hindi siya tumatanggap ng utos. Nakakatamad istorbohin pa. Don't worry, may gusto lang akong bilhin. Wala talagang kinalaman sa hiniling ko. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang matandang dwarf ay tumingin kay Ning Ruyo. Nakita siyang tumango at bumantong hininga, magtatanong ako sa master. Pagkatapos ay lumayo ang matandang duwende at nawala. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang matandang duwende at tumingin kay Aaron. Tumango siya, please follow me. The master agreed. Tumango si Aaron at naglakad papunta doon, naiwan si Ning Ruyo at Zoyaner na tulala. Hindi niya alam kung ano ang gustong bilhin ng Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang lumabas muli ang Aaron, kalahating oras na ang lumipas. Si Zoyaner at Ning Ruyo ay medyo matiisin din at palaging naghihintay sa lugar. Nang makitang bumalik si Aaron sa pamumuno ng matandang duwende, maraming tao ang nagmadaling bumangon. Ngumiti si Hansani, may binili pa ako, kaya ang tanda ng pagtugon sa bawat kahilingan sa black market ay nakablock pa rin. Kuya Ning, salamat sa iyong tulong ngayong gabi. Maaari ba akong magkaroon ng iba sa gabi? Kung wala, paano kung sabay tayong mag-inuman? Maraming bagay si Ning, pero kung ikukumpara mo sa pag-inom ni Kuya Han, puro gawain. Hindi mahalaga kung gagawin mo o hindi. Dapat kasama mo si Kuya Han ngayon. Marahan na ngumiti si Ruyo. Ngumiti si Aaron, okay, huwag kang bumalik kung hindi ka lasing. Dapat isakripisyo ni Ning ang kanyang buhay para samahan ang isang ginoo. Nagkatinginan sila at ngumiti. Pagkatapos ay tumango ang matandang duwende sa mga babaeng katabi niya. Wala pang isang saglit, nakabihis na ang dating babaeng kuneho, kasama ang 9 na bagay sa mga kahon, na ipinadala ng mga batang babae. Ang rabbit girl daw ang pinakamiserableng tao, pero ngayon parang isa-isa nang inggit ang mga babaeng ito sa rabbit girl. At least she can have the opportunity to follow such a top-notch man, kahit alipin lang siya, masaya na rin. Ilagay ang 9 na bagay ng direkta sa singsing sa espasyo, at pagkatapos ay kunin ang batang babae ng kuneho. Sa ilalim ng pamumuno ng matandang duwende, isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumabas sa imperial na espasyo at direktang umalis sa black market sa gilid ng pinto. Nagkwentuhan at nagtawanan ang party at bumalik sa night market. Ang Aaron ay random na pumili ng isang restaurant sa tabing daan at direktang nag-order ng alak at gulay. Umupo ka at uminom. Sumulyap sa rabbit girl at nakatingin kay Master Lu at Baboy San, ngumiti si Aaron. Tuwang-tuwa si Master Lu at Baboy Sani nang marinig nila ito. Ngumiti si Heihei at umupo. Ang babaeng kuneho ay medyo nanginginig, ngunit sa hitsura ng baboy na si Sani, tinakat lang nila ang iba at umupo laban sa Aaron. Si Hansani ay ngumiti at nagpalit ng posisyon kasama ang batang babae ng kuneho, kaya si Zoyaner ay nasa kaliwa at ang batang babae ng kuneho ay nasa kanan. Siya ay may isang uri ng posterin na nasa mga bulaklak at nakayakap sa magkabilang gilid. Narito ang alak at ang mga pinggan. Itinaas ni Aaron ang kanyang baso at nag-imbita ng grupo ng mga tao na uminom kaagad. Sa Aaron na malapit sa kanyang sarili, si Zoyaner, na orihinal na hindi nasisiyahan sa batang babaeng kuneho, ay nasa mas mabuting kalagayan. Sa Aaron na itinaas ang paksa, mas marami kaming nag-uusap, mas masaya kaming uminom. Matapos uminom ng mahabang panahon, isang grupo ng mga tao ang lasing. Nagkwento rin si Zoyaner ng ilang kawili-wiling kwento na alam niya, ngunit nang siya ay tatayo na, biglang may hamarang sa kanya mula sa likuran at bahagyang yamakap sa kanya nang hindi napapansin ng lahat. Habang siya ay nag-iisa, siya ay Aaron.
Pagkatapos ng kaunting sorpresa, naaninag niya ang kagalakan. Bagamat sinabi pa rin niya ang mga kagiliw-giliw na kwentong iyon, lumipad na ang kanyang isip sa ibang lugar, at ang kanyang mga mata ay tumitingin sa Aaron paminsan-minsan. Halatang medyo nahihilo ang Aaron. Masyado yata siyang nainom ng alak kanina at ang alak na ngayon lang yata ay may papel. Sa pag-iisip nito, napakasaya ni Zuyener. Lihim siyang natuwa, niyakap niya ang sarili sa braso ni Aaron. Bahagyang sumandal ang kanyang maselang katawan, at ang kalahati ay sumandal sa mga braso ni Aaron. Nang makita ito, nagkatinginan din si Child Yu at ang iba pa at ngumiti, ngunit hindi na nagsalita pa. Hanggang sa gumabi na at ilang araw na ang alak, biglang lumapit sa tenga ni Zuyener. Ang Aaron at mahinang sinabi, "Pagod ka na ba? Bumalik ka na sa bahay kasama mo para magpahinga." Si Zuyan ay natigilan, masaya sa kanyang puso, ngunit nanatiling nakalaan sa ibabaw. "Gusto mo ba?" Tumango si Aaron, namula si Zuyener at ibinaba ang kanyang ulo, bagamat hindi siya sumagot, malinaw ang kanyang kahulugan. Magiliw na ngumiti si Ning Ruyo at tinapak si Master Lu sa balikat, bayaran ng alak, at pagkatapos ay humingi ng ilang mga silid. "Ako, nasa kalagitnaan pa lang ako," malungkot na sabi ni Master Lu. Ang gabi ng tagsibol ay nagkakahalaga ng libo-libong ginto. Pagkatapos nito, sinenyasan ni Ning Ruyo si Master Lu upang tingnan ang 3,000 tao sa kanyang harapan. Ngumiti si Master Lu, "I see, ikakasal na ako ngayon." Wala pang isang sandali, nakahanda na ang ilang silid sa itaas. Pumasok din si Aaron sa isa sa kanila kasama si Zuyener sa kanyang mga bisig. At pagkatapos, storytelling channel sa YouTube. Pagpasok ni Fang sa bahay, naramdaman na lang ng natulala na si Zuyener na direktang itinulak siya ni Aaron sa kama, at ang kanyang katawan ay napakapit sa kanyang sarili. Kasabay nito, siraulo at walang pakundangan niyang pinunit ang kanyang mga damit. Sa wala pang 10 minuto, mabilis na umakyat sa pader ng lungsod ang isang itim na figure sa bahay ng master ng lungsod at mabilis na hinawakan ang biyuan kung saan nakatira si Aaron sa ilalim ng lihim ng gabi. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang dumaan sa koridor ang isang katulong na may dalang mangkok ng isang bagay na may amoy ng gamot at naglakad hanggang sa kanlurang pakpak. Mabilis na bumukas ang pinto ng wing room, at dumiretso ang katulong na parang telegrama. Pagkatapos noon, nanambalik ang kapayapaan sa buong wing room. Ngunit sa oras na ito, biglang lumitaw ang anino mula sa kung saan, at pagkatapos ay sumugod sa pintuan. Gayunpaman, sa halip na magmadaling pumasok, tumingkayad siya sa pinto ng matagal hanggang sa may ilang madilim na anino sa paligid niya. Tinulak niya ang pinto at dirdiretsong pumasok. Tiyak na, saglit lang, nagkaroon ng mapurol na ingay sa silid, ngunit halos kasabay nito, ilang madilim na anino mula sa labas ang sumugod sa silid ng pakpak, na sinundan ng ilang mapurol na ingay. Talagang payapa ang buong kwarto sa pagkakataong ito. Sa silid, nang sabay-sabay na tumayo ang 3 anino, lahat sila ay nagtanggal ng maskara at ngumiti sa isa't isa. Sa tabi nila, 4 na maitim na figure ang nahulog din sa lupa na hindi gumagalaw. Ang hirap talaga, Master Lu. Sa pagtingin sa isa sa mga anino sa lupa, malumanay na ngumiti ang taong nanguna sa paghila sa ibabang takip. Ang taong ito ay walang iba. Ito ay Aaron. Ngumiti din ang dalawa, hinayla ang ibabang takip at tumingin sa likod, tulad ng Jade Child at ang ikatlong baboy. Hindi gaanong sinabi ni Aaron. Bumangon siya at pinuntahan ang kakaibang larawan sa simula. Ilang sandali pa ay ginalaw niya ang kamay niya. Bagamat tahimik ang bahay, biglang gumalaw ang larawan sa kanyang harapan. Ang pagpipinta ay lumiko sa isang gilid ng dingding at nagkataong nagbigay daan sa isang puwang na halos isang tao ang lapad. Sa tulong ng puwang, malabo na kitang-kita na may mga pagsabog ng mahinang liwanag na nagmumula rito. Nagkaroon ng problema. Nagkatinginan si Aaron at ang batang si Ning Yu at dumiretso sa gap. Sa loob ay isang mahaba at malalim na landas. Bagamat napakagaan ng liwanag, mas maganda ito kaysa sa flatfoot. Kaya naman, bagamat umuusad sila sa dilim, makinis pa rin ang 3. Ang lakas ng amoy ng gamot. Tinapan ni Ning Ruyo ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay at sumimangot saglit. Hindi nagsalita si Aaron. Lumalim siya sa buong daan. Ilang sandali pa ay nakarating na ang 3 sa dulo ng koridor. Isang maliit na semi-open door ang hamarang sa liwanag at sa kanilang pag-unlad. Pagtingin sa maliit na pinto, bigla itong bumukas. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, mayroong isang malaking silid.
Bagamat maraming katulong ang dumating at umalis, wala sa kanila ang tahimik at tila sobrang tahimik. Matapos tumalikod at tumanggo sa batang si Ruyo, pinili ni Zuzan na manatili sa kinaroroonan niya, habang hinayla ni Aaron at ng batang si Ruyo ang pangitaas na sinulid, sunod-sunod na sinipa ang maliit na pinto, at pumasok. Habang sumugod ang dalawang lalaki, maraming katulong, na kanina patahimik ay agad na namutla at napasandal sa dingding para titigan sila sa takot. Itinaas ni Child Ruyo ang kanyang ulo at sinenyasan ang Aaron na tumingin sa timog silangan. Doon, may isang malaking higaan na may malambot na telang seda, at ilan pang mga katulong ang nakaupo doon sa matinding takot. Nang walang gaanong pag-iisip, sumugod si Aaron sa gilid ng kama ng higit sa 3,000 hakbang, at pagkatapos ay binuksan ang kurtina ng kama, saglit na hindi niya maiwasang mapatulala sa kinatatayuan, ang nakahiga sa kama ay hindi ang naisip na si Yahweh, ngunit walang laman at wala, nagkamali ka ba? Ngunit nang labis na nalito si Aaron, bigla siyang sumimangot at tumingin sa likod kasama ang malakas na amoy ng gamot, ngunit natagpuan na mayroong kalahating mangkok ng sopas ng gamot sa maliit na cabinet sa tabi ng kama. Hindi umimik si Aaron, diretso niyang idinikit ang leeg ng lalaki sa tabi ng mangkok ng gamot at binuhat ito, bagamat hindi nagsasalita si Aaron, sa oras na ito, ang katulong ay natakot at nataranta, sumayaw siya at damilat, at hindi alam kung ano ang pipindutin. Sa oras na ito, ang mga maliliit na kakaibang ingay ay biglang nagmula sa kama. Nang lumingon si Aaron, hindi napigilan ang kanyang mga mag-aaral na buksan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!